Ang mga lalaking ito sa San Fernando, Romblon, sabik mahalikan, mayakap, at maisayaw sa ulan ngayong araw ng mga puso. Cheers! Pero sila'y nauuhaw, naliligaw, at giniginaw dahil sila'y mga tumandang binata. Gusto ko nang magka-girlfriend. Pero ang kanilang pagiging single, hindi raw by choice. No choice kasi sila dahil para raw silang isinumpa. Maasa pa rin ako na may darating para sa akin. 50 years na akong single, kung maintindihan Sa kanila kasing bayan, meron daw bukal na ayon sa mga kwento-kwento, ang mga lalaking nag-iigib at umiinom ng tubig dito, hindi raw nakakahanap ng tunay na pag-ibig. May bukal sa isla ng Sibuyan sa Romblon na parang meron daw dalang sumpa. Ang mga umiinom daw kasi ng tubig dito, tumatanda na single. Ito ang bukal na kung tawagin nila'y payaw. Isa sa mga di umano isinumpa ng payaw ang 74 anyos ng si Mang Otto. Araw-araw ako ay umiigib dito sa bukal. Dito kami kumukuha ng inumin So ganda dito ng tubig Namis na miss. May tubig nga. Wala naman daw love life. 50 years na akong single. Hindi naman daw sa inuuto tayo ni Mang Otto. Pero sa totoo lang, artistahin daw siya nung kanyang kabataan. Maraming nagsasabi na kamukha ko si Terso. Kaya nga raw niya napasagot ang kanyang unang nobya. 1969, noong ko nakilala sa Batanes, nagustuhan ko dahil masipag. Yun nga lang, Ayaw na magulang sa akin. saklap! Nasaktan ako 5 taon bago ko nakalimutan. Sunod naman daw na si Mang Otto, meron nang naka-talking stage. Nagkasalatan kami. Doon naman kami nagkakilala sa Masbate. Kaso, nauwi rin daw yon sa hiwalayan. Ako nag-iwan. Nawala na ako ng ganang maghanap ng nobya. Pakiramdam ni Mang Otto, totoo ang kwento-kwento tungkol sa sumpa ng payaw. So, isa rin na nabiktima May isa pa kong kapatid na dito umiigib na makapag-asawa. Ang bukal o payaw matatagpuan sa gubat, halos kalahating kilometro ang layo mula sa mga kabahayan. Ang tubig na dumadaloy rito mula sa ugat ng isang malaking puno na nasa 2 metro ang taas. Ito ang tanging napagkukunan ng inuming tubig ng mga tiga-barangay noon. Masarap siya. Medyo may katamisan siya. Ang bukal na yan po, ang kauna-unahan nilang kinukuhaan ng tubig. Nang unang panahon, wala po ng resource na makukuhaan ng tubig na inumin. Nakasanayan na nila na doon po iigib ng tubig. Ang pinsan naman ni Mang Otto na si Pidek na siyang tagalinis ng payaw, single pa rin sa edad na 62. Mula pa ng pagkatao ko, dito na ako minom. Si Pidek, nagka-love life naman daw. Kaso, ginost daw siya o hindi na lang nagpakita ng una niyang nobya. Pumunta siya sa Maynila. Katapos noon, wala nang kontakan kami. Muli naman daw siyang umibig. Sasama na siya sa akin papunta dito. Sabi ko sa kanya, nag-aaral ka. Sayang yung pag-aaral mo. Hanggang si Pidek, tila nagmurang kamatis nung muling nagmahal. Ito lang mo mga 2020 na siguro yun. Wala na siyang asawa, pareho ang aming edad. Gusto na nga raw siya nitong pakasalan. Kaso si Pidek hindi pa rin daw handa. Sabi ko, wala akong pira pakasal. Hindi lang kami na nag-uusap. May asawa na. Sa ngayon, mag-isa lang ako sa bahay. Siyempre, malungkot. Wala sa yung nagtutulong. Masamang pakiramdam ko. Nainggit nga ako sa mayroong mga kasama sa buhay. Siguro natripan ako pag hindi ako nakasawa dahil doon sa mga sabi-sabi. Ang magkapatid namang sina Jomar at Marlon, 41 at 38 anyos ang edad. Sa payaw rin, nag-iigib. Simulang bata pa po. Dito na po kami umiinom. Malayo din sa babae. Mas malapit dito. Sinubukan naman daw ni Marlon na manligaw.
Pero parang binubuhusan daw siya ng malamig na tubig kung siya'y binabasted. Si Jomar naman, minsan na raw nakahanap ng LOL o Love Online. Kilala ko po yan. Ito sa Facebook lang po. Nagsama naman kami. Bigla lang iniwan niya ako. 2 taon lang inabot yung relasyon namin. Usapan namin dalawa niyan. Baka sa tubig nga. Hindi pa kami kanubya. Pero bakit nga ba tumatandang binata ang mga lalaking ginagawang pamatid-uhaw ang tubig sa payaw? Ayon sa mga kwento-kwento, ang payaw di umano binabantayan ng isang engkanto. At ang mga lalaking umiigib at umiinom ng tubig mula rito kapag natipuhan di umano ng engkanto, kanya raw isinusumpa. Yung puno may butas, ang mukhang private part ng babae. Baka babae yung bantay. Mga lalaki usually yung nagustuhan ng engkanto na nakatira at nagbabantay dito. Yung buhay pa siguro mga around 12. Kung yung iba pa na namatay, mga around 21. Kaya ngayong may 2 ng binatang mga anak si Carla. Baka maengkanto kayo doon at hindi kayo makapag-asawa. Hindi bale na raw ang mga itong mauhaw. Huwag lang makainom ng tubig sa payaw. Siyempre, gusto ko rin naman makapag-asawa yung mga anak ko. Ang ipinagpapasalamat na lang ni Carla, meron silang ibang makukuhanan ng maiinom na tubig. May mga refilling station na noon ito lang yung nakukuhanan namin ng tubig talaga. Meron po tayong mga alternative na mga sources na makukuhaan ng tubig. Kagaya po ng deep well dyan po sa amin sa merkado. Mayroon din tayong mga refilling station. Walang kinalaman yung bukal kung bakit maraming kalalakihan ay tumandang walang maasawa. Pwedeng coincidence ito. Napakalawak ng mundo at napaiba-iba yung mga pananaw natin dito. Lalong-lalo na kapag nasa probinsya kung saan naniniwala ang mga tao na may mga espiritu, engkanto at kung ano-ano pang mga elemento na nakatira dito. Dahil nga ito ay nagbibigay ng mas makulay na salaysay tungkol sa kapaligiran natin. Huwag masyado nilang paniwalaan na ang tubig na ito ay ang dahilan kung bakit sila magiging single. A few reasons kaya nagsisingle dahil number 1, kontento na sila sa buhay. Pangalawa, natatakot sila na baka makaranas ng mga problema kapag let's say makapag-asawa sila or magkapamilya. Sa tingin nila, sa sarili nila, di sila for the marrying type. Panahon na lang sigurong nakaalam yun. Makapag-asawa pa ako. Maasa pa rin ako na may darating na para sa akin. Ang pagiging single, hindi ibig sabihing wala kang alam sa pag-ibig. Minsan, mas mabuting mag-isa kesa mauwi sa maling tao o engkanto. Well, well, well! Ito ang bangungot ng mga nakatira at nagtatrabaho sa bundok nung ang komunidad na ito sa Maco, Davao de Oro nabaon sa putik. Sakay ng 3 bus at 1 jeep, natabunan ng tipak-tipak na bato at tone-toneladang lupa. Halagid ba nawa yung mga balay dyan? Ang bus namang ito, basag-basag ang mga salamin, habang ang iba pang bus natabunan ng halos 5 palapag na lupa. Balihin gid ang bukid ba? Ang bahagi ng bundok, gumuho, kaya ang barangay Masara halos mabura sa mapa. Habang ginagawa ang ulat na ito, hindi bababa sa 30 ang patay. Halos 100 tao pa ang pinangangambahang na ilibing din ng buhay. Pasado 7:00 ng gabi nitong Martes, ilang oras matapos ang landslide, ang mga rescuer hinahabol ang oras sa pag-asang may buhay pang maililigtas. Jesus. Sa ilalim ng tumagilid na bus, ang paa ng isang lalaki naipit matapos madaganan ng malaking bato. Dumay na lang. Inanayan lang na boss. Kaya ginako kay bato ko ba oh? Mabuti na lang at meron silang pala, kaya mano-mano nilang tinanggal ang nakahambalang na mga debris. Tama boss! Oh my God! Oh, thank you Lord! Sige boss, ay napagluga boss. Thank you Lord. Kaahon nila mula sa butas.
Tumambad ang isa pang lalaki na ang kalahati ng katawan parang nasa hukay. Maswerteng himala siyang nabuhay. Ito ay sila, pwede ka maluya. Dilimen! Pwede ka maluya. Grabe ito! Wala ko nagpang pre, tabunit siya dili pre, ada siya may kong naong pre. Basi na mo bigay pre. Nagpunta lang kamay ko na sakit tol. Ang lalaking nakaligtas, si Cirilio, nagtamo siya ng mga pasa sa katawan at kasalukuyan ngayong nagpapalakas sa ospital. Ang bus, himalang hindi natabunan. Sa halip, tinangay ng rumaragasang lupa papunta sa simbahan. Pasalamat din ako sa Ginoo na binigyan ako ng second life. Saka yung mga kasamahan ko na nagtulong sa akin. Ito ay sila, pwede ka maluya. Dilimen! Pwede ka maluya. Grabe ito! Naisip ko, laban ako. Hindi ko hayaan na mangyari na mawala o mamatay ako. Naisip ko, buhay talaga ako. Kasi alam ko, hindi ako pinapayaan ng Lord. Sa litratong itong kuha sa kanya sa ospital, balot ng putik ang halos buong katawan ni JL. Pauwi na raw sana sila noon nung nangyari ang trahedya. Mga 7:15 po, nakarating ako sa bus terminal. Parang normal lang talagang nangyari. Cellphone lang po ako, tapos biglang nagtakbuhan yung mga katabi ko na parang sobrang takot na takot sila. Tumayo na din po ako at tatakbo na rin Sir Bob. Pero ilang hakbang pa lang po ako, yun na po, umagaros na po yung mga bato. Narinig ko na yung bus na parang tinutulak na sobrang lakas. Pumikit na lang po ako at nag-pray na lang po ako. Kasi alam ko po talaga na mamamatay na ako. Tumatakbo ako. Nakarating kami doon sa parang may semento na po. Akala raw ni JL, ligtas na siya. May sumiga ulit na lalaki. Sabi niya, andyan na naman. Umakyat ulit kami sa bukid. Tinatapakan ko po mga makahiya. Sobrang sakit na ng paa ako. Nakarating kami sa parang may bahay. Na-rescue na po kami. Ang tanging naisalba ni JL, ang kanyang putikang bag at relo. Sobrang lucky ko, nabigyan pa ako ng second chance. Papahalagahan po natin yung buhay natin. Kasi di po natin alam kailan tayo kukunin. Muli ang atok sa Barangay Hall, mga 2-story. Ang dating bundok na balot ng puno, para na ngayong dagat ng putik. Ang Ground Zero isinara sa publiko. Yung gitna ng bayan dito, in between kasi, may small community, may mga dormitories for workers na dito or mga nag-OJT dito nakatira. Tuloy pa rin ang rescue operations. Tahimik ang paligid at ang tanging maririnig lang, ingay ng backhoe. At mga hikbi ng mga pamilyang naghihintay sa tolda. Paminsan-minsan, ang ingay ng mga dumadaang ambulansya. Ang 54 anyos na si Grace, 3 araw nang pabalik-balik sa waiting area ng search and rescue operation. Nakikibalita tungkol sa kanyang anak na si Jason at asawa nitong si Maria na kapwa trabahante sa minahan. Yan na-filman nila ang balay katabunan. Pag-landslide. Gahapon pa man may sigigulat na rin sa iyo. Okay. Hanggang nitong Biyernes, nabalitaan ni na Grace na may ilang bangkay nang na-retrieve. Takot man sa posibilidad na baka ito ang kanyang hinahanap, si Grace lakas loob pa rin nagpunta sa punerarya. Ang 2 bangkay na magkayakap, kumpirmadong sina Jason at Maria, magkasama hanggang sa huli nilang hininga. Confirm ko na si mama at saka si papa talaga kasi sa damit at pintas ni mama. Siyempre masakit pero lalaban para sa kapatid kasi kami na lang 2. Si Bernadette naman, hawak-hawak pa ang litrato ng kasintahang si Joseph na isa rin sa mga minerong pinangangambahang natabunan ng guho. Wala ko ba kung nawalan ng paglaong kay kabalo ko ba? Kaya ang lawas ba? Umaasa si Bernadette na buhay pa ang kanyang nobyo, lalo't plano na raw nilang magpakasal. Daghang pa may plano sa among pagkuan ka ng kaugmaon namo. Kung mahimutan di okay ta sa kong uyab. Musa man ang iyang sitwasyon karon. Buhay man siya o di naman siya makita. Importante nga. Lugan na kami sige paabo sa iya for how many days? Gusto na ko siya. Panangguhon ko niya.
Muna dawa ka dyan ako, nga ka lang. Siguro wala naman siguro siya kay pinalagod ka days, di ba? Pila kay 3 days na. So, wala pa siya paramdam. Si kong pray nga, Lord, unta na siya sa yung kamot. Unta nun nga, balag lang sa niya makita. Kanang, kung ano siya, tapukan na mo siya, sabisyuhan na mo siya. Ano, good. Ang landslide nitong February 6, pangatlo na pala sa loob lang ng 2 dekada. Una, noong taong 2007 na naulit pa nung sumunod na taon o noong 2008 kung kailan 25 ang binawian ng buhay noon. There are different factors contributing kung paano nagkakaroon ng landslide. So isa dyan is yung heavy rainfall. The DNR through the Mines and Geosciences Bureau is meron po silang ginawang geohazard maps dito sa buong Pilipinas. Pwede natin dito makita ang area, kung ang area natin or yung mga kabahayan natin is prone to landslides or floods, yung pagbabaha. The cause of the landslide is natural, which means that it's about the steep slope of the area. Continue ang ating pagbibigay ng caution to the public because disasters, we cannot really know when it will strike. Hindi pwedeng i-disregard na walang kinalaman ang pagmimina dyan sa patuloy na cases ng landslides and erosions in the whole Compostela, in the whole Davao region. Kasi yung mining itself, binabago niya yung landscape. Either nagpuputol sila ng puno or binubutas nila yung bundok. In both cases, nagkakaroon ng pagbabago ng lupa at hindi na nakakayanan nung gubat yung dati niyang kayang sipsipin na tubig. Kaya kakaroon ng instability yung topography sa lugar. You can verify the data, the facts. Dito sa mga regulatory agencies, we have the MGB, the DNR, maka-prove talaga this happens outside the mining activity ng Apex. Samantala, sa pang-4 na araw ng rescue and retrieval operations, marami pa ring mga patay ang natatagpuan. Nitong Biyernes, ang rescue dog na si Apa tila hindi mapakali. May kung anong gustong ituro sa rescuers sa bahaging ito ng landslide. Sa lupang lagpas tao sa gitna ng walang katiyakan. May sumilip na pag-asa. Isang milagro na sa kabila ng pagkakabaon sa guho sa loob ng mahigit 50 oras. Buhi oh. Anghel. Ang 3 taong gulang na bata nakatakas sa bingit ng kamatayan. Ang binansagang anghel ng landslide, si Chinchin. Bunsong anak ni Orlando, security guard sa minahan. Kulong naman siya, di naman daw siya kaliho. Naghilakay siya, wala man. Lingkod naman ko, yung ngit-ngit. Basta kaya nagpaabot lang daw siya, siguro niya pasabot, nagkuhaon siya. Okay na, kalingkod naman siya, kaistorya naman, nag-istorya namin ganyan. Hindi na akong kalipay, kaya nga nung nabuhi pa nga, posible kayo nga, ang bata, nabuhi. Gamanan talaga ang Diyos, Allah. Naghahapunan daw sila nung bigla na lang gumuho ang lupa. Nahatak pa ni Orlando ang isa niyang anak, pero ang kanyang misis at anak natabunan. Ligtas na si Chinchin, pero ang kanyang misis at panganay na anak sinawimpalad. Hindi pa ako nakarecover. Gulong-gulo pa yung isip ko. Meron kaming insurance, burial assistance, additional na cash assistance para magamit nila immediately. Nagbigay rin kami doon sa mga victims na kahit hindi empleyado, inaasikaso din natin yan. Samantala, kahapon ng umaga, muling bumalik si Bernadette sa lugar. Nagbabaka sakaling ito na ang araw na mahahanap ang nobyo niyang si Joseph. Patuloy raw na maghihintay. Habang buhay man hanggang sa hukay. Saya nagtindog. Sige, laom siya makita siya karoon na adlaw. At na mamuna ka ng operasyon. Dako dyan kayo may paglaom ka makita siya. Suntok man sa buwan ang mga rescuer. Umaasang may buhay o may mga buhay pa silang
maisasalba. Buhi oh. Ta, anghel. Dahil sa lumulobong paa ni Roland, buong akala niya tatanda siyang mag-isa. Pero nagbago ang lahat nung nakilala niya si Jennifer na handa siyang tanggapin at mahalin ng buong buo. Sa 11 babaeng dumaan sa buhay ni Roland, wala raw ni isang sumeryoso sa kanya. Usay, maabot rag tag isa ka bulan, tag duwa. Lahat sila lumalakad palayo sa tuwing nalalaman ng mga ito ang pinakatago-tago niyang sikreto. Isulti na ko niya ba nga, na ako'y gusto yun ipakita nimo. Matulala bitaw sila. Usay, di na makontak. Dito na sila mabiya na ko. Kabalo pa ko nga inaanak ka. Asa dyan ko masugot og may inaanak ka. Ay, inaanak mo na ka. Ang mga binti kasi ni Roland, namaga, namula at lumobo. Hirap na rin siyang gumalaw dahil ang bigat daw nito nasa 30 kilos. Mas mabigat pa sa kalahating sako ng bigas. Na-discourage na ko sa akong kinabuhi. Paano mo nga ba sisimulang humakbang para sa pag-ibig muling magtiwala? Sa Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, nakatira si Roland. Pag ilis na ko, mura dyan ko matumba kay di man ko kakontrol kay kanang bugat man gini siya. Dahil sa kanyang kondisyon, limitado ang kanyang kilos. Pag nilalakad ko, mahingal-hingal po ako. Dili na ko makasakasaka na kay lisod naman kay ana may tikang na akong tiil. Dili na wala na ko ka trabaho. Hirap siya kahit pa sa pagsakay ng motor. Kani akong samad, sige ni ka madugo kay masangit man atong sa motor. 16 anyos lang daw si Roland nung nagsimulang lumobo ang kaliwa niyang paa. Mata na ko pagabuntag siya, dinidako na siya, ko ning pula na. Makalipas ang 1 buwan, ang kabilang paa naman ang namaga. Tinubuan din ito ng mga maliliit na bukol. Makati, mayroong sugat. Hindi ko makatulog, mag-una-una ang tiil. Kung nalay, kwarta, sira ko lang yun ang pa-check up niya. Ingon tong nurse, ang lagi daw, ng elephantiasis lagi daw. Ingon sila nga, di daw, pwede daw maoperahan, kay operahan daw, mabalik ragyapon. Elephantiasis or yung tinatawag na lymphatic filariasis. Nakukuha siya sa simpleng kagat ng lamok. Hindi siya operational. Wala kasing indication ng surgical sa ganitong kaso. Samot na po akong emosyon ba? Nakaanak ko sa kaugalingon nga, Lord. Nganong ako pa man. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Roland pinilit maging kapaki-pakinabang. Taong 2015, pumasok siya sa pagko-construction sa Cebu, kung saan niya nakilala ang kasambahay na si Jennifer. First jud nako siyang nakit-an diha ra jud sa kalsada, naghakot siya og bus. Yang mukha niya parang artista po. Nagustuhan ko sa mata niya, brown. Pagkakita ko po sa kanya, parang tumibok ang puso ko. Baliwala ra to nako siya na time, wala pa ko niya ato nakagusto. Pinapadalhan ko rin siya ng pagkain. Napagpansin po ako na dumadaan sa barracks. Ay, Roland, mag-ingat ka sa ginagawa mo para hindi ka ma-aksidente. Hindi ka nahiya kasi kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mong lahat para mapansin ka lang niya. Sa huli, nahopya si Jennifer. Ang nagustuhan at niligawan kasi ni Roland noong mga panahong yon, ang kanya mismong best friend. May galit, may tampo, hindi sa kanya, doon sa kaibigan ko. Si Roland, sinagot naman daw agad ng kaibigan ni Jennifer. Wala lagi, wala. Pero kalaunan, mga 1 month lang kami, ay naibawaan naman ako nga, kanang gibinaangan ra ko niya. Nung nalaman ito ni Jennifer, sinabi ko na sa kanya na may gusto ako sa kanya. Ang reply niya sa akin, pag-iisipan raw niya, na-branson ako.
Kasi di ko ni masogtor, maambak siya ko ani. Nga, ato na time, akong gipugnan, pero joke-joke na dito para sa iya. Di dito niya, anon, yang buhaton ta ba. Pero akong gipugnan, ayaw sa, ayaw, gisugot na tika. Napalitan lang niya akong sagutin. Pero hindi pa man nagkakadevelopan si Roland, kinailangan namang magtrabaho sa Palawan. Nanghako po siya na babalikan niya ako after 6 months. Tumawag lang siya. Nagsabi niya sa akin na wag mo na akong hintayin kasi meron na akong iba. Nasaktan ako. Broken. After siyang tumawag niya sa akin, hindi na ako tumext or tumawag. Si Jennifer, pilit daw na nag-move on. Hindi ko alam at ganun yung pagmamahal ko sa kanya. Makalipas ang 6 na taon, nag-post man ko sa Facebook na birthday na ako. Na comment man to siya sa ako Gipost. Ayun ko, kamusta? Bana ko. Tapos, 1 month pa before siya nag-reply sa mga comment ko. Okay lang ako, asawa ko. Hinilig po ako nang mabuti doon sa loob ng kwarto ko. Tinanong niya ako, mahal pa ko noon na ko siya ko. Oo, hanggang ko noon, wala mawagtang akong feelings diha nimo. Pero si Roland, naalangan. Hindi pa raw kasi alam ni Jennifer ang kanyang kondisyon. At takot siyang, gaya ng iba niyang nakarelasyon, iwan din siya nito. Manang yan siya nako na, nako itugan nimo, dili ka ma-discourage, dili baka mawagtang imuhang feelings diri nako, o nang imuhang pag-love nimo diri nako. Nay, siya gisen ako na picture. Hindi ako nang diri sa picture na siya niya sa akin. Nangibabaw pa rin, pagmamahal ko sa kanya. At para patunayan na totoo ang naramdaman niya para kay Roland, si Jennifer mula Cebu, bumiyahe Lanao del Norte. Kahit anong gawin mong taboy sa akin, kahit sabihin mo pa na babalik na ako sa Cebu, hindi ko yung gagawin. Dito na ko na-feel na yamang hugasan, yang atimanon, dito na ko nga, ako man siyang gihimo-himo ang binaangan niya. Tinuod ba jud yang gibati sa kuha. Mo to nakaana ko, dito na ko nahigmata. Kalitag tulo akong luha ba nga, naaramday babae nga nakadawat dugay na tanay na ilan ako anong wala jud nako siya na gibati og paglab paghigugma din ba dito na ko nagbasol nako ato. Bilang isang tao, sa kanya ko rin na naramdaman na totoong pagmamahal. Hindi niya ako sinasaktan. Tanggap ko po siya kahit anong mangyari, kahit wala na siya pong paa. 2 taon na sila ngayong magkarelasyon. At dahil namamasukan sa Cebu si Jennifer, madalas LDR o long distance relationship sila. Madalas ding may LQ o lover's quarrel. Sinabihan ko siya nga, kapag mayroon tayong away, huwag lang tayong maghiwalay. Gayunman, sinisiguro ni Jennifer na regular na mabisita sa Mindanao si Roland para kanyang mapagsilbihan. Dahon ng bayabas, dahon po ng agabon po at saka dahon ng agunoy po yan. Napakuluan ko ito, pagkatapos makulo, ilalagay ko po siya sa timba. Dili siya manghubag, o dili sad siya mukuan sa baho. Hindi po ako napapagod kasi siya po ang lakas ko. Wala po akong hinihingi ng kapalit galing sa kanya, siya lang. At para sa kanilang kinabukasan, nagnegosyo sila ng maliit na babuyan. Ako rin siya pangutana nga, pananglitan ba og mga anak ka, dili nakakatrabaho. Unsa kay atong ibuhi sa atong anak niya? May nagsasabi rin sa akin na bakit ako daw ang habol-habol sa lalaki. Sinagot ko rin sa kanila, hindi naman yung puso nyo ang nagmamahal puso ko naman. At nito lang Disyembre, si Roland nag-propose na ng kasal kay Jennifer. Itong singsing, kahit mura lang po ito, pero yung pagmamahal ko, hindi po mabili. Ang halaga ng singsing, parang wala po yun sa akin. Ang importante lang po, masuot lang namin dalawa. At dahil birthday ni Jennifer nito lang Miyerkules, si Roland, sinorpresa ang kanyang minamahal. Surprise, love. Happy birthday. Salamat. Labo jud ko mag-expect na yun, ani. Salamat jud kaayo. Love you so much. Salamat po sa imong mga pagdasig. Sobra po kong nagpapasalamat sa imo. Love you, loves. I love you too.
sa tanda namin, dalawa. Kamatayan lang ang maghihiwalay sa amin dalawa. Gusto ko pa rin lumaban para sa kanya kasi napadama niya sa akin na kahit ganito po yung kalagayan ko, tanggap niya po ako. Samantala, para makatulong sa magkasintahan, nag-abot ng tulong ang LGU ng Sultan Naga Dimaporo. Grocery item at saka yung livelihood niya to be followed at Municipal Agricultural Office. Sana mayroon pong tumulong sa aking kalagayan para mapatuloy-tuloy pa po yung relasyon naming dalawa at gusto ko pa rin gumaling po para makabawi po ako sa mga pagkukulang ko. Madalas, kung saan-saan nahahanap ang pag-ibig. Kahit pa kung minsan, ang layo nito sa atin, isang hakbang lang pala. Sa mga liblib na barangay, katulad ng Kapalong sa Davao del Norte, hanging bridge lang ang nagdudugtong sa Kabihasnan at sa iba pang mga barangay. Paano na lang kaya sila ngayon na ang tulay bumigay? Halos mapatid ang lalamunan ng mga tiga-barangay Suwaon sa Kapalong, Davao del Norte sa kahihingi ng saklolo nitong nakaraang linggo. Wah, kutita! Diyos ko! Bakay! Ang hanging bridge kasi sa kanilang barangay, bumigay! Ang tinitignan nilang dahilan, ang pagbigat daw ng tapakang kahoy dahil sa walang tigil na pag-uulan sa bahaging ito ng Mindanao nitong mga nakaraang araw. Dapat ka duma? Nananak kasi nilas mo'y. Hantong pabato ba? Nadiyo. Anak na kaya, anak na grano kaya. Ang malala pa rito, naputol ang tinatayang 120 meters na Tagwango Hanging Bridge. Habang nasa hanging bridge ang mahigit 40 tao. Ang mga residente, tulong-tulong na isinalba ang ilan sa mga biktima na ang tanging panlaban ng mga oras na yon, pag-iyak. Ang 19 anyos na si Cyril, nautusan lang bumili ng bigas nung tumawid ng tulay sakay ng kanyang motorsiklo. Pag agin ako diri sa tunga-tunga na diya na nakuha ng hangin red. Kay dagan may pagkatumba ng motor sir, ditsura na ano dong mga bugas sir. Kuna lusot na dan akong til sa kuan sa ni cyclone ato. Itong sugat ko na ito na kuan sa cyclone na lusot ba. Pag tindog na nako, nanay dugo ba. Ang motor ni Cyril, suwerteng sumabit sa tulay. Kaya si Cyril kasama ang kanyang mga pinsan, buwis buhay na bumalik sa tulay para kunin ito. Ay! La! Makalipas ang halos kalahating oras, ligtas nilang naisalba ang motor. Malaking pasalamat ko po sa itaas sir kasi tinulungan niya pa akong makuha yung motor. Si Jeric, mabitawan na raw lahat, wag lang ang kanyang cellphone. Matindi ang hawak niya rito kahit pa nakakapit ang isa niyang kamay sa kable ng bumigay na tulay hanggang sa nakita niya ang pamangkin niyang si Syra na sabay niyang nahulog at parang nalulunod na raw noon. Pinaklikisan ko po yung cellphone ko para lang masagip yung pamangkin ko. Yung cellphone nakikita naman niya pero yung buhay hindi na. Pinila ko yung gamit niya. Ang sabi ko, magbay ka na sa akin. Buti na lang sir, may kaunting dahon ng saging. Nahawakan ko. Doon kami pumatong. Tinatrunga po ako doon. Ang 33 anyos na si Annalyn. Nasa bahay raw siya nung nabalitaan niyang tumaas ang tubig sa ilog. Kita po kus tubig nga pwedeng dako apod. Ako nanggi, kuan akong anak, akong ino niya, pagdali na mo, manguli na ta.
Sinalubong daw niya sa tulay ang kanyang mga anak na sina Kian at Nice, 14 at 9 anyos. Pero pagkatapak pa lang ni Annalyn sa hanging bridge, Ningkalit ra siya kuan kagba. Wala ko kabasig na kuan ako ang ulo sa bakal. nahulog siya sa lagpas taong lalim ng ilog. Kaya naman nagtamo siya ng malaking sugat at pasa sa mukha. Kani nga kable, maunay nakasama diri sa akong naong. Kay gani no. Mabuti na lang at si Nice nasa dulong bahagi na ng tulay nung ito'y napigtal. Na-rescue naman ang kanyang lolo, si Kian. Abi doon na ako, sir, nga katong panahon na mamatay na dito ko, sir. Nasa akong anak. 4 na araw makalipas ang aksidente. Ang bumigay na hanging bridge nakalubog pa rin sa gitna ng ilog. Na-excited silang pumatong dyan. Sobrang dami. Yung iba naman, sir, ay naanod na niyog, nanghahuli ng mga kahoy, at saka yung iba nagsilpi-silpi. Yun ang dahilan kaya bumigay yung hanging bridge. Ayon sa tala ng Barangay Suwaon, 9 ang sugatan sa nangyari. Mabilis naman pong umaksyon ng LGU, nagpadala po agad sila ng tulong. Pero may ilan na ang sugat na iniwan ng pagkaputol ng tulay panghabang buhay, gaya ng nangyari sa Tatay Castillo ni Joseph. Pagdunggo na ko, na may nawag sa ubo, sir, nga, bay, papa ni mo, lumos na atong tabangan. Ang pag-rescue sa kanilang ama, hindi naging madali. Ko himuat to kay pagkabuhi na ko siya, gihimo na gyud nako ang tanan para madapin unta siya. Di naman ako makaya, sir, kay ana lang kay wa nay kuan, sir, ba milit-pilit nang dreo. Sinubukan pa raw nila itong dalhin sa ospital, pero huli na ang lahat. Pero ano nga ba ang tunay na sanhi ng pagbigay ng tulay? Taong 2015 nung ginawa ang Taguango Hanging Bridge na nagdurugtong sa Purok 1 Adelanto at Purok 2 Taguango sa Barangay Suwaon. Daanan po siya ng estudyante papuntang eskwelahan at dito rin po dumaraan ang mga tao para mag-angkat ng mga produkto. Pero taong 2017, nung nauna na pala itong nag-collapse. Dated back 2021 up to now, yun lang po yung history na nasira talaga itong bridge dahil sa pagbaha. Ang tulay muling inayos at binuksang muli taong 2021. Yung dalawang tower doon is bakal po yun at sa konkrito. Ang ginamit natin doon, 1.5 inch diameter, standard na bakal. Yung flooring natin, meron tayong angle bar, yung sa gilid, tapos meron tayong sectionite para yung mga bata hindi mahulog. Din yung flooring niya is kahoy. Paglilinaw ng Municipal Engineering Office ng Kapalong, hindi raw pagbigat ng tapakang kahoy dahil sa sunod-sunod na pag-ulan ang dahilan, kundi overloading. Yung load limit ng tao is 5 to 10 person. Dahil sa pagkasira ng tulay, ang buhay ngayon sa Barangay Suwaon, pahirapan. Kung dati, 5 minuto lang ang inaabot para makatawid sa kabilang purok. Ngayon, kailangan pang maglakad ang mga residente ng 1 hanggang 2 oras papunta sa alternatibong ruta. Delikado gyud nga mabata ang mga produkto gyud sa Pwede naman silang sumakay ng balsa na gawa sa kawayan para mabilis na makatawid ng ilog. Yun nga lang, 7:00 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila. Simula nung nasira yung tulay, dito na po kami sumasakay dahil wala naman pong ibang paraan para makapunta sa eskwelahan. Pabigat din ito sa bulsa, lalo na sa mga estudyante. Ang singil kasi, 20 pesos kada tao, na baon na sana ng mga bata sa eskwela. Ang akong ibalon kay iplitin na lang ako sa gaket pang magka-eskwela. Para makatulong sa mga estudyante, gagawin nating libre ang pamasahe ng mga estudyante na ginawa na rin natin noon. Wala rin silang suot na life vest. Delikado pa rin, lalo't nasa 15 feet ang lalim ng ilog. Ito malaking adjustment ito, no, para sa amin. Napakadelikado, sir.
Para makatipid ang ilang mga residente, mano-manong nilalangoy ang ilog, gaya ng lalaking ito na nag-dive kasama pa ang alaga niyang aso. Ang dala-dala niyang bag, pilit niyang inangat para hindi mabasa. Walay pamasahe, sir. Naglangoy ko. Importante po sa amin yung tulay kasi unang-una maray pong estudyante sa amin. At saka yung mga produkto po, wala pong ibang paraan upang makatawid yung mga pangangailangan namin, kundi yung tulay lang po. So gusto po namin humingi ng tulong sa mga nakikinood na nanonood ngayon na kahit konting tulong lang po. Kasi hirap talaga pag walang tulay. Samantala, ang City Engineer's Office nagsagawa na ng inspeksyon. Ang plano nila ritong ipalit, konkretong tulay daw na inirequest nila sa DPWH ng Region 11. Nagsulat na po ang opisina ni Mayor sa DPWH para po ma-inform sila for the immediate need for the repair or if not, reconstruction talaga ng bagong road. Unfortunately, hindi saklaw ng DPWH ang naturang tulay dahil hindi ito along the national road. Kasi po ang mandato po ng DPWH is national roads and bridges and major flood control lang po. Ang may sasuggest namin siguro for them is to draft a resolution and submit it to the provincial government or to their representatives for possible funding. Samantala, bilang tulong, ang local government unit ng Kapalong nagpaabot na rin ng grocery, gamot at pina-check up din ang mga apektadong residente. Binigyan na lang po natin sila ng antibiotic, pain reliever and anti-tetanus na shots po. Nangawagan ko sa mga opisyal sa gobyerno nga dalion nila ang mga support sa hangin brita king tulay ba arong madali kay ang lisod na kami diri sa pagtabok. Labi na mo baha, lisod kayo. Sana ang mga pangako sa kanila ng mas matibay at ligtas na tulay hindi rin maiwang nakabitin. Atensyon! Kilalanin ang viral ngayon na matikas, matapang at simpatikong gwapulis ng Leyte. Marami ang guilty na nahuling kinilig sa titig at kisig ng mga mamang pulis na ito. Willing daw silang magpakulong sa taglay nilang karisma. Sir, if loving is a crime, please arrest me now. Tanong tuloy ng mga netizen, sino ang mga gwapulis na ito? Kaya, for research purposes only, lumipad ang aming team sa Police Regional Office 8 sa Palo, Leyte, kung saan sila nakadistino. At isa sa kanilang tatlo, matapang tayong haharapin. Ang matipuno, matikas, at simpatiko. Si Patrolman Julius Rael o Jules at your service. Magpapakulong na lang daw po sila sa akin. Maraming nainganyo na magpulis. Meron akong mga experience na ganyan na magpupulis din po ako kasi gusto ko makasama si Sir Jules. Ang ating pulis, aminadong banidoso. Nakatikim daw kasi siya noon ng mga masasakit na salita. Patpatin ako dati. Binubuli ako ng mga kaibigan ko na ang itim-itim ko. Sinabihan ako ng mga classmate ko na hindi daw ako makakapag-girlfriend kasi wala daw magkakagusto sa akin dahil sa itsura ko. Makailang beses nga raw siyang nabasted. Nililigawan ko siya. Sabi niya na sasagutin niya daw ako. Nagkita kami ng isang gabi. Okay pa naman kami nun. Tapos may pa I love you pa nga. Tapos kinabukasan, blinak na ako. Ginost ako. Iniwan niya ako sa ere. Ang kanyang mga insecurity, dumami pa nung sumalang na siya sa training. Ang dami ng tagyawat ko. Pati nga yung mama ko, yung papa ko, hindi nila makilala kung anong itsura ko. Ikaw ba yung anak namin? Dito na iprinoject ni Jules ang kanyang glow up. Nag-invest daw siya sa skincare. Nag-take ng gluta. Nagpapahid ng mga skincare. Nagpalaki ng katawan. Nag-gym ako after ng work ko, 7 p.m. to 9 p.m.
aminadong nagpasalamat Doc din? I did rhinoplasty para na din po ma-boost yung confidence ko. Ang kanyang makeover na 2 years in the making. Worth it naman daw dahil glow up is real. Oh, Pak! Sino ka dyan? Gorgeous. Gwapo siya. Tsaka polis ba? Gusto ko siya. Neat and handsome. Before, hindi ako napapansin. Ngayon, pag may nakakita sa akin, uy, parang nag-iba yung itsura mo. Sino yung doktor mo? Saan ka nagpagawa? Sinasabihan ko lang na, pray lang po. Si Jules, kinukuha na rin daw ngayon bilang brand endorser. Clothing, skincare products, tapos mga opening ng isang restaurant. May talent fee na nga, tapos i-endorse mo pa. At ang dating nambasted sa kanya, naka-unblock na ako, panay chat na sa akin. Medyo nakulitan ako, kaya ayun, bilin ako po siya. I'm grateful na nakilala ko siya. Proud ako sa kanya kung ano man ang narating niya ngayon. At he deserves so much better po. Pero si Jules, hindi raw puro porma lang. Masipag din po ako mapagbigay at matulungin sa kapwa at tigit sa lahat, mapagmahal. Kaya ko din po maghalubilo sa community. Toka kasi siya sa community relations. Nakasign ako sa Oras Eastern Samar na dinala namin yung PNP dun sa mga liblib na lugar para magkaroon ng relationship between PNP at saka mamamayan. Good day mga kasugbong! And of course mga kasugbong, pupuntahan din natin ang San Juanico Bridge Aesthetic Ceremonial Lighting. Pagdating sa talent, meron din siyang ibubuga. Member po ako ng Police Waraynon Mananayaw. Nagpe-perform kami ng mga folk dance, modern dance. Pag sumasayaw po ako, may mga kinikilig na mga babae. Meron din pong mga Becky na nag-aaway nga sila at nag-uunahan magpa-picture sa akin. Ang pagpasok sa serbisyo, katuparan ng ambisyon ng kanyang tatay Pacifico. Ito yung pangarap ng papa ko maging pulis. Anak, tuparin mo yung pangarap ko. Pero ang training, hindi raw naging madali. Mawali ka sa pamilya mo. Pupunta kayo ng bukid, like operation, like magkaka-encounter kayo ng NPA. Maglilimang taon na nga raw si Patrolman Jules sa serbisyo. At importante raw sa mga mapanghamong trabaho, may inspirasyon. Isa po siyang singer, local artist po dito sa Tacloban. Ang ganda ng boses. Ang pinopormahan ngayon ng ating gwapulis, si Honey Grace. Nagkakilala po kami ni Jules nung sa school ko po. Nagdi-date kami, nanonood kami ng sine, tapos pinapadalan ko siya ng pagkain sa kanila. Baby, sagutin mo na. Baby, sagutin mo na. Baby, sagutin mo na. Ipagkatiwala mo na sa akin ang pag-ibig mo. Nanliligaw pa lang po ako sa kanya. Pag okay na yung lahat, kaya ko naman po maghintay sa kanya. Gusto kong marinig ang matamis mong oo. Totoo sa pagbirit kahit sa tono. Kahit na paghintayin mo, dito pa rin hintayin mo. Baby, alam mo ba ang matapang sa field, malakas naman kaya ang loob sa pagtatapat sa tunay niyang nararamdaman? Nitong Miyerkules, si Jules muling niyaya si Honey Grace sa isang date. Binubuo mo araw ko, oras-oras ka ang hinahanap ko. Alam mong mahal kasi pinaghirapan ko, tapos nasa laro kaya handa na ako. Matapos ang kanilang dinner, si Julius sinunggaban na ang pagkakataong tanungin ang kanyang honey. Since 3 buwan na ako na nanliligaw sa'yo, makukuha ko ba yung matamis mong oo? Jules, alam mo, sa loob ng 3 buwang panliligaw mo, kahit dumating sa punto na pinatigil kita, di ka pa rin sumuko. Dahil nakapagtapos na ako, gaya ng sabi ko, hintayin mo lang ako. Ngayon, wala akong nakikitang ibang rason para hindi ka sagutin. So, ano yung sagot mo? Sasagutin mo ba ako? Mission accomplished!
na-surprise ako sobra. Speechless. Speechless kasi di ko din naman to inaasahan. Di ko din naman matatanggi na wala akong ibang minahal. Jules, maraming salamat sa lahat ng pag-iintindi, paghihintay at pagpapasaya mo sa akin. Napakasaya ko ngayong gabi na to. Walang katumbas na saya. Sana di niya ako lokohin. Kay Mamang Pulis, sa love life man niya o trabaho, bawal ang mga loloko-loko. Kaya sagutin mo na, baby, pwede sagutin mo na. Kaya sagutin mo na, baby, pagkatiwala mo na sa akin ang pag-ibig mo. Matapos ang 15 taon sa pagkatao ng batang inampon sa Bukidnon, may sumingaw na kambal na sikreto. Hindi lang sa pelikula may tandem na Elvis at James, pati na rin sa totoong buhay ang mag-amang nakilala namin sa Maramag, Bukidnon. Sina Elvis at James. Lumaki si James na may takot sa Diyos. Super good boy talaga. Hindi mo makitaan na sinusuway ka. Supervisor sa isang kumpanya si Elvis, kaya natustusan nito ang mga pangangailangan at pag-aaral ng grade 10 na ngayong si James. Ang ginabuhat dito kay sa sports kay taekwondo, basketball. Matalinong bata din si James. Kung saan siya masaya, suportahan ko siya. Alam naman niya na mahal ko yung batang yan. Lahat daw ibinigay ni Elvis kay James kahit hindi niya ito tunay na anak. Taong 2008 nung nakilala ni Elvis si Mary Joy na dati raw nagtatrabaho sa bar sa Cagayan de Oro City. Nagyaya na mag-bar happening. Parang natripan ako ni Joy that time. Nalaman ni Elvis na may ipapaampong anak noon si Mary Joy. May anak akong una, yung totoong anak ko. Iniwan ko kasi, kaya parang naging guilty ako para makumpleto yung pagiging ama. Kaya ko kinuha yung bata. Ang batang yun na nga, si James. Para raw silang bumuo ng pamilya, lalo't nahulog ang loob niya sa ina ng bata na si Mary Joy. Pero kalaunan, ipinagtapat ni Elvis kay Mary Joy ang pinakatatagot-tago niyang sikreto. Hindi ko talaga kaya kasi nga, mas more on attracted tayo sa lalaki kaysa babae. Sabi ko, umuwi ka na lang sa bahay niyo. Wow, ang ganda-ganda mo na! Kung ano-anong racket nga raw ang pinasok ni Elvis, mabuhay lang si James. Kasi nga, medyo masakitin si James on that time, laging hinihika. Akong ginatawag sa akong papa kay papa, kaning bayot. Pero ginakuan ako sila, ginaingnan ako. Bayot akong papa. Ayaw ka nang bastosi akong papa kay dili man na inyo ang life sa akong papa man na. Sa nakalipas na 15 taon, tahimik na namuhay ang mag-ama. Hanggang isang araw, may natanggap silang Facebook message mula sa tunay na ina ni James. Sabi ko, surprising ba't ngayon ka lang nagparamdam ulit? Hanggang sa dulo sinabi niya, yung kambal ni James andun sa kaya nataranta ako that time. Si James, meron palang kakambal. Karon pa ko, katorang pila ka adlaw na nag-ingon si papa na daw ko'y kambal. Naalala ni Elvis ang madalas banggitin noon ni Mary Joy. May kambal to. Parang joke-joke lang ginawa niya. Sabi ko, hindi ako maniwala may kambal kasi nga, nandito sa akin yung certificate ng baby na isa lang yung baby. Sa pag-usisa raw niya kay Mary Joy, nalaman ni Elvis na ang kambal ni James nagngangalang Joveth, bagamat hindi raw nito alam kung nasa na ito ngayon nakatira. Pagka birthday na ako gusto na ako makita na ako akong kambal na face to face, kay istorya gina ko siya. Ang panawagan ni Elvis para hanapin ang kambal ni James, idinaan nila sa social media. Hanggang may nag-comment na kilala raw niya ang hinahanap na kakambal ni James. 3 oras mula sa Maramag, sa bayan ng Manolo Fortich sa Bukidnon, nakatira ang isang binatilyo. Patpatin ang katawan, bagamat mahaba ang buhok nito, kapansin-pansing malaki ang pagkakahawig nito kay James. Siya ang 15 anyos na si Joveth, ampon ng mag-asawang Fernando at Jenilyn. Sa gamay pa na si Joveth, akong gingnan siya nga nakay kambal, nakay mga igsuon.
Si Joveth, hikain din daw. Gikuan ako si Joveth sa una sir kay hubakon man na siya sir, masakiton, maluoy man ko sa bata. Kung si James, grade 10 na, si Joveth nasa grade 7 pa lang. Dili gakada padayon akong eskwela o gaputol-putol. Kay gabalin-balin mi og balay kay abang ra. Medyo makulit. Medyo makulit kasi sir. kanang ipa-eskwela na mo usahay bagray mo sulod. Ang bagra na sa classroom mag-cutting. Fernando! Fernando! 15 taon na raw ang nakararaan nung ialok sa kanila ng isang nagngangalang Mary Joy na ampunin ang bagong silang nitong kambal. Kasi ang nanay niya nagtatrabaho ng bar noon. Tsaka naaawa lang ako sa mga bata. Dinididi nila tubig lang at saka brown sugar. No? Habang ang isang sanggol, wala na silang balita kung sino ang nakaampon. Laki sa hirap si Joveth pero busog naman daw sa pagmamahal sa kinalakhan niyang magulang. Gayunman, sadya raw may kulang. Gusto na ako makita sila papag mama o kanang isuon ako nakambal. Matapos ang 15 taon, laking gulat nila nung nabalitaang may naghahanap kay Joveth na posible niyang kakambal. Ang wish na ako na gusto kong makita yung kapatid ko. Ura siguro nakasabot ko ba na mas mahinon magkita sila. Ilang araw bago ang 16th birthday ng kambal, ang aming team naghanda ng sorpresa. Ang likod ng isang van, dinekorasyonan. Nung mga sandaling yon, sina James at Elvis nasa park. Maya-maya pa, hinintuan sila ng sasakyan. Pagkabukas ng pinto ng van, tumambad kay James ang kambal na sorpresa. Dahil sakay rin ng van, ang 15 taon nang nawalay niyang kakambal, si Joveth. Advance happy birthday! Ang nakaaantig na mga tagpo. Nagiyak na. Dagko na sila, no? Sa aming pagbabalik. Kambal, pinaghiwalay ng tadhana nung ang kanilang tunay na ina ipinaampon sila sa magkaibang pamilya sa Bukidnon. Si James, lumaking mas nakaririwasa kasama ang kanyang tatay Elvis. Butan kay papa sako. Ginabadlong lang ko niya kung nako'y mali. Si Joveth, batak sa hirap na pinalaki ng kanyang tatay Fernando at nanay Irene. Pero sa gamay pa na si Joveth, akong giingnan siya nga nakay kambal, nakay mga igsuon. Kahapon lang ang kambal ng tadhana, nakatadhana na ring magkita. Mula Maramag, Bukidnon, sina James at Elvis bumiyahe ng 3 oras papuntang bayan ng Manolo Fortich. Dumiretso sa isang park. Maya-maya pa, isang van ang huminto sa kanilang harapan. Okay. Posan mo? Okay, sorry. Surprise! Happy birthday! Ang hindi alam ni James, dito siya mas magugulat. Advance happy birthday! Ay, matahan ka. Buti na mo muna dapat. Si Axel. Axel? Kambal. Kaharap mo na si Kambal. Kambal mo ba yan? Oo. Tingin nga. Abigin ako bagay ko. Nagunaw na gigkognabe ko. Igsoon wala. Sobrang akong saya kasi ngayon ko lang nakita yung kapatid ko. Yung kambal ko kay sa 16 years wala pa na ako nakita. Happy din ako siya nakita. Ako siya. Face to face. Sina James at Joveth tila nanalamin sa isa't isa. Gusto ko makita. Gusto ko na makita akong mama na. Mabuo yung mabuo mong papa o kapamilya na mo. Ipinakilala rin ng kambal sa isa't isa ang kinilala nilang mga magulang. Hi, Paul. Na si Papa Fernando. Fernando Ventura. Ay. Si Mama Daen. Mama Jeneline. Isa ko kalin.
Ni si Papa Elvis. Oh. Salamat. Saya 100% nabuo na rin ang pamilya, nabuo na rin si James kasi feeling ko di buo si James in the life na wala siyang kasama, wala siyang nakilalang kapatid o pamilya. Ever since naman nakilala naman niya yung mama niya, so parang incomplete pa rin kasi nga about 16 years ago bago nangyari na nakita niya yung kambal niya. Samantala, sinubukan ng aming team na kontakin si Mary Joy, ang ina ng kambal, pero tumanggi itong magbigay ng interview. Wala. Walang galit. Kahit isa wala. Wala na ako siya nitampo or wala na ako siya i-decline. Wala naman akong nararamdaman na galit na ibinigay ako sa ibang tao. Ikaw, nakasisiguro bang wala kang kakambal? Na naghihintay lang pala na muli kang makasama? Ang dagat, kung minsan may dalang hiwaga, katulad ng bote na may lamang sulat at pera na napulot ng mangingisda sa Romblon. Saan at kanino kaya ito nanggaling? Hulyo nitong nakaraang taon sa Concepcion, Romblon, mangingisda raw sana si JP nung may nakaagaw ng kanyang atensyon. Nakita ko po yung bote. Nandun po sa may batuhan. Binuksan ko. May lamang sulat tapos pera. At 500. Kanino galing ang liham? Yung nakasulat po yung bata nga parang nag-wisis siya. This is from Earth Erika Trosyo. I am from Toledo City, Cebu. Sana ma-enjoy mo o makatulong itong 500 pesos po. Pray mo na lang po ako na sana makatapos po ako ng pag-aaral. Tawad din po. First time ko po ito na makakita. Agad itong ipinakita ni JP sa misis niyang si Christina. Nabigla po ako na natuwa na hindi ko maintindihan ang reaksyon ko. Sa wallet ko po linalagay yung pera po tapos saka po yung sulat. For remembrance ng dagat. At mula raw noon, parang sila'y puwenenas. Nung pagkakita ko po ng bote, marami ding huli po ako ng isda. Gayunman, ang kita raw ni JP sa pangingisda, sapat lang sa pang-araw-araw na pangangailangan nilang mag-asawa at ng dalawa nilang anak na sina Prince at Ira. Pag medyo marami pong huli, kabinta po ng 300, 400, pinagkakasya ko po yun, baon po ng mga bata sa school. Pero maski papaano raw, kailanman, hindi nila naisip gastusin ang 500 pisong kasama ng liham. Dumating po kami sa Gaya na ang laman lang po talaga ng wallet niya ay yung 500. Pag kulang po yun, hiram lang po kami minsan ng kuwan kung pwedeng hiraman. Naniniwala po kasi ako na hindi ka po kaya sa 500, baka matupad po yung wish ng bata. Kung alam lang daw ng bata kung paanong naging inspirasyon ang kanyang message in a bottle. Yung inspired po ako na magsikap para makatapos yung mga bata. Gusto ko magbantay sa dagat. Naging Coast Guard. Makakatulong kay mama at papa. Naisip ko rin po na i-wish din yung bata na yun na makapagtapos nga siya. Magtagpo yung landas ng mga anak ko at siya ay magkita po. Sinubukan nilang hanapin ang pangalan ng bata online pero hindi nila ito nakita. Kaya nagpatulong sila sa aming programa. Sa aming pananaliksik. Nahanap namin ang 9 na taong gulang na batang taga Toledo City sa Cebu na tugma ang pangalang nasa liham. Erika Estresa. Si Erika, hilig daw talagang magsulat. Magsuot ko taga-araw sa lahat ka ng natin sa kapangaspay. Nakuha mauthat. Ang kanyang daddy Ricardo, dating company driver sa Cebu, dati namang empleyado sa isang pribadong kumpanya, ang kanyang mommy Mary Grace. Ang hirap ng buhay namin noon kasi yung ATM namin may tumatanggap na sanla. Pagdating ng sahod po, wala na kaming matira kasi ang laki ng kaltas. So, utang kami ng mga pagkain namin, pangkonsumo sa bahay. Dagdag hamon daw sa kanila na si Erika lumaking sakitin. Lagi siya nagsisesor. Laging dinadala namin sa ospital. Wala po akong pang-down sa ospital. Saan ba binangutang? Sino kasi ang hirap dati na ikaw ang mangutang. Kaya magpautang lalo na fags. Sobrang hirap ang tingin nila sa iyo. Tapos noon,
Magdasal na lang kami ng dasal. Sanahan magkalimilagro, magkapera tayo. Hanggang isang araw, si Ricardo Pumaya ako sa swerte race. Nanalo ako ma'am 30,000. Tapos pangalawa, pangatlo, malaki na yung pinusta ko. Nanalo ako ng 900,000. Nanalo ako 1.2. Nanalo na naman ako ulit 450,000. Talagang binigay ng Panginoon sa akin, ma'am. Yung pera, tinago namin ba? ipinangnegosyo nila ito ng bigasan at pautangan. Binigyan ako sa Panginoon, konting grasya. Yun po, na-realize ko po na gusto ko makatulong sa iba. Na katon na nalawamay na dindaday kami marami kung nalaroy on nakat nabangon o magkaon po. Sabi niya, mama, may pera pa. Sabi ko, bakit? Nawa ko dun sa bata. Bigyan ko. Kanaran ko makatawa sa tao. Sa tao, walay makaon. Maon trabaho sa mga tao kasi agad masan may kalisod ni. At sa tuwing sila'y bumabiyahe sa dagat, nakaugalian na raw nilang magpaanod ng message in a bottle. Kalakip ang iba pa nilang kahilingan. Pag yung bottle, plastic po mami, float lang. Talagang hindi siya lulubog. Talagang pupunta siya sa ibang-ibang island. Kaya naisip ko talaga na plastic yung gagamitin ko. At sa pagbisita nila sa Mindoro nito lang Hunyo, naisip nilang magpaanod ulit sa dagat. Sabi ng anak ko, magsulat tayo, daddy. Mag-wish ako na makatapos ako ng pag-aaral. Gusto ko mag-loyal para nakatawa ko sa tao. Sabi naman ng anak, lagyan natin ng pera, daddy, baka meron makakulot, makatulong naman. Pinag-wish at tinapon niya. Tinignan namin kung saan-saan siya hanggang nawala na siya sa paningin namin. Ang ipinaanod nilang bote, halos 90 kilometers ang ibinahe mula Calapan City sa Mindoro Oriental hanggang napulot nga ng mangingisdang si JP sa Romblon. At ngayon, si JP naman ang may wish. Umaasa pa po akong makausap yun, makita. Lingid sa kaalaman ni JP, ang kanyang hiling malapit nang matupad. Nito kasing Miyerkules, ang pamilya Trosio mula Cebu bumiyahe pa Romblon para makilala ang nakapulot sa sulat ni Erica. Ang kahilingan ni JP, wish granted! Sir, magandang hapon po. Sa aming pagbabalik. Sobrang saya ko po kasi ang pagkanap ko, hindi mo kami magkikita ng bata. Isang mangingisda sa Concepcion, Romblon, nakapulot ng message in a bottle na may kalakip na 500 pesos. This is from Earth Erika Trosio. I am from Toledo City, Cebu. Sana ma-enjoy mo o makatulong itong 500 pesos po. Ang nagsulat ng liham, ang taga Cebu, ang batang si Erica. Mag-wish ako na makatapos ako ng pag-aaral. Lagyan natin ng pera, daddy, baka meron makakulot, makatulong naman. Umaasa pa po akong makausap yun, makita. Nitong Miyerkules, si Erica kasama ang kanyang mga magulang mula Cebu, bumiyahe pa Romblon. Kinakabahan. Makita namin na yung nakapulot. Gusto po namin siya makausap, namin kung anong feelings din niya. Noong mga sandaling yon, si JP nasa tabing dagat kung saan niya napulot ang ipinaanod na bote. Walang kamalay-malay na makikilala na pala niya ang batang nagsulat ng liham na nasa bote at nagbigay din sa kanila ng inspirasyon. Sir, magandang hapon po. Ayun mga anak po. Ito po. Ay, mga anak mo, sir. Ito pong dalawa. Magandang hapon po. Please. Ito. Si Earth Erika. Siya yung kay daddy niya. Nag-wish. Sobrang saya ko po kasi ang pagkanap ko, hindi mo kami magkikita ng bata. Kasi una nakita niya yung bote. Sinerge po talaga namin sa Facebook. Pero madaming Earth Erika Trosio. Nagtanong kami, kayo po ba si Earth Erika Trosio? Pero wala pong reply sa amin. Hindi pa rin pa ako nawala ng pag-asa na hanapin yung bata. Anong pangalan mo? Sabihin mo masaya anong po kami na nakilala po kayo. Okay, ako din po, sir.
Diyan na sila. Salamat. Umiyak din ako. Sobrang satwa yan. Oo. Tignan mo si ate. Sila pala nakapulot ng mga ginagawa ni daddy. Pero hindi namin in-expect na kayo ang nakakuha. Kahit alayo, galing pa kami ng Cebu. Ipinakita rin ni JP ang itinagong sulat at pera mula kay Erica. Ito po yung 500. Yung ito po, yung God bless you and your family. Salamat po. Ang pamilya, merong inihandang regalo para kay JP. Galing sa puso namin to, sir. School supplies para kina Prince at Ira. Happy May kayo? mga to, may chocolate to eh. May chocolatean. Ito, chocolate. Anong niya sila? Grade? Grade 2 po at Grade 4. Grade 2 at saka grade 4 po. Grade. Si JP naman, niregaluhan ng pamilya ng huli niyang isda. Kahit konti lang po. Salamat po ate. Salamat at naging inspirasyon ka sa aming mag-asawa na magsumikap na makapagtrabaho at mabigyan ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Naway gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga pangarap. Ang hiling ni na JP at Christina na makapagtapos ang mga anak, abot kamay na. Meron kasing nagbigay ng college scholarship para sa kanilang mga anak. Nung narinig po namin yung kwento, kumurot po yung puso namin. Magbibigay kami ng college scholarship. Hopefully, masustain po yung kanilang passion and yung kanilang heart to achieve their dream. Sobrang saya ko po. Para hindi na rin po kami mahirapan. Magsusumikap pa rin po kami. Hindi lang po dito sa scholarship na ito. Pero pag susumikapan po namin, naitaguyod po sila. O pwede nating sabihin na maganda ang intensyon at purpose ng taong gumawa ng gawaing ito. Yung action na pagtatapon po ng plastic sa karagatan ay hindi po talaga natin in-encourage. This will contribute dun sa ating marine pollution. Ito ay pwedeng kainin ng ating mga wildlife species. Pangarap kapag pinagsikapan, walang malalim na dagat o malayong isla na hahadlang upang ang mga ito'y matupad. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.